Monica's POV. Di ko namalayan may luha na pala ako sa mga mata habang nakasandig ang mukha ko sa balikat niya. I wipe my tears and take a deep breath. Di naman siguro masamang maging maramot kahit minsan lang, diba? Wala sa loob na tanong ko sa kanya. Depende. Bakit naman? Kuryosong tanong niya. Gusto ko si kitang ipagdamot. Gusto ko sa akin ka lang. Hindi ka lilingon sa iba, hindi mo papansin ang iba. At higit sa lahat, hindi mo aalalahanin ang nakaraan ninyo ni Vanessa. Mahabang sagot ko at sa pagkakataong to, kumalas na ako sa yakap niya. Pinakatitigan ko siya habang nag-uunahang tumulo ang luha ko na pinupunasan niya naman. Sabi ko sa sarili ko dati, okay na ako. Masaya pero peste. Ako may tuturing ko sasabihin kong di na ako nakakaramdam ng selos kay Vanessa. Sinabi niya rin sa akin na hindi na namin muling pag-uusapan pa nakaraan niya. Kasama na rin si Vanessa. Pero hindi ko maiwasang isatinig lahat ng nararamdaman kong selos. Pakiramdam ko hindi ko kaya ibigay at padama sa'yo yung pagmamahal ng ex mo noon. Pakiramdam ko hindi ako sapat. Karapat dapat ba ako? Mapapasaya ba kita tulad ng kung paano kanya pinasaya dati? May bibigay ko ba sa'yong lahat tulad ng kung paano niya binigay sa'yo ang buong mundo niya? Maaalagaan ba kita tulad ng pag-aalaga niya sa'yo? Napahinto ako nang bigla niya akong yakapin na mahigpit. Pero nagpatuloy pa rin ako. Leonardo, hindi ako perpekto. Wala akong talento. Hindi ko alam kung saan ako magaling pero sa halos lahat yata ay mahina ako. Hindi ako yung tipo ng babaeng dapat ipagmalaki kasi wala pa akong napapatunayan. Ang dami kong issue sa buhay, madrama, nakakainis at di nakakatuwa. Muli akong kumalas sa kanya at tumingin ulit sa kanya. Sa kabila ng lahat ng yon, kaya mo pa rin ba akong tanggapin? Seryosong tanong ko. Hinagkan niya ang noo ko. I told you wala kang dapat gawin. Wala kang dapat patunayan. Hindi mo dapat ikumpara yung sarili mo sa kahit kanino. Kahit kay Vanessa. Iba siya at iba ka. Normal lang na makaramdam ka ng selos, sakit, at normal lang din na questionin mo ang sarili mo. Pero hindi mababago noon ang nararamdaman ko para sa'yo. Ani Leonardo, at mabilis ako hinagkan sa labi. I love you and I will love you hanggang sa huling hininga ko. Dagdag niya pa na kinatawa ko na sobra. Aasa ako sa mga salitang binitiwan niya. Pangahawakan ko mga pangako niya dahil siya lang din ang gusto ko makasama hanggang sa huling sandali. Let us make it official then, I ask. Nakakahiyaman ngunit ayoko nang may umeksena pa sa love life namin dalawa. Ayoko nang dumating yung araw na bigla na lang maisip niya na hindi pala talaga akong gusto niya. Kaya ngayon palang babakuran ko na. Mamarkahan ko na para masabi kong teritoryo ko to at ako lang ang may karapatan. Kahit naman ayaw mo, wala ka na magagawa. He smiled at me and then continued. I'm a very possessive guy, Monica. Kung anong akin lang. At ngayon palang sinasabi ko na sa'yong bawal kang tumingin sa iba. Dapat ako lang tinititigan mo. Ako lang ang makikita mo. Ako lang ang pinakagwapong... Hindi ba kakapalan na ng mukha yung pinapairal mo niyan? Kulot noong tanong ko sa kanya. Nang sabihin niyang possessive siya, tanggap ko pa. Pero yung mga sumunod pa, parang malabo na yata. Paano dapat siya lang titigan ko at makikita ko gayong malikot ang mata ko? Natural, makakakita at makakakita ako ng iba't ibang tao, kahit bagay o kahit na nga ba hayop. Kung iparamdam ko sa'yo ang matagal na haggan, would you passed out again? Baliwalang tanong niya. Hindi niya na sinagot ang tanong ko. Pero ano daw? Matagal na haggan? Para saan yun? Utal kong tanong. Di naman siguro masamang itanong. Sabi niya naman magtanong ako sa kanya kapag di ko alam. Nothing. You... Ano bang problema? Haggan lang naman, diba? Baliwalang tanong ko bago siya hinagkan sa labi. Bakit gusto niya akong hagkan? Ano masama ron? So ginawa ko nga, he is my boyfriend anyway. But then I got shocked on his reaction. Hinila niya ako papalapit sa kanya at niyakap ako na mas mahigpit. Akala ko hahagkan niya na lang din ako kagaya ng ginawa ko, pero nagkamali ako. Hawak niya kasi ang mukha ko gamit ang kanang kamay niya, habang ang kaliwang kamay niya nasa bewang ko bilang suporta. Ang kanyang mga hagkan banayad sa una at nakaka-relax, hanggang sa naging ligaw at mabilis at malalim at halos hindi na ako makahinga. Ang kamay niya ay nasa bata ko ngayon. Ginagabay na akong kumilos gaya ng ginawa niya, pero natigilan ako. Masyadong nalilito sa mga nangyayari. At first time ko yun.
First ma-experience mahagka ng ganito. Leonardo? Tuloy-tuloy lamang siya sa ginagawa niya, habang ako na may parang na-estatwa na sa kinatatayuan ko. Halos mangatog na rin ang tuhod ko dahil sa ipinadadama niya sa akin. I cannot breathe. I cannot think properly. Hanggang naramdaman kong gumalaw ang kamay niya sa likod ko. Sa loob ng damit ko, hinahanap niyang pang-itaas ko. At sa isang iglap lang, natanggal niya tong parang napakadali para sa kanyang gawin yon. Leonardo? Muli kong sambit sa pangalan niya. Kahit nga ako, di ko marinig yung sarili kong tinig. Nadadala ako sa ginagawa niya. Natutupok ako sa init na hatid ng katawan niya. Hagkan lang ba ito? Di ko na napigilan ang sarili kong hindi mapasigaw ng mahina na bigla niyang hawakan na nasa harap ko. Wala pang gumawa sa akin ng sensitibong bahagi noon, ngunit ginawa ito ni Leonardo na parang pag-aari niyang aking sarili. Leonardo, hey! Muli ko pang tawag sa kanya, ngunit abala siya sa ginagawa niya. Pakiramdam ko unti-unti na rin akong nawawala sa katinoan. Tila ba dahan-dahan na akong nalulunod at di na makaahon pa, pero natatakot ako. Leonardo! Di ko sinasadyang sumigaw at tumikbi, pero napatigil siya nang marinig niya ako. I'm sorry. Oh my God, Monica. I like it. Putol ko sa sasabihin niya. Oo, gusto ko. Gusto ko ang pakiramdam na yon. Gusto ko ang ginagawa niya. But I'm scared, Leonardo. Giit ko pa. Nayakap niya ako, tinagkan sa noo. Sorry, love, I did not mean to scare you. Halos pabulong niyang sabi habang hawak ang likod ko. Yumakap din ako na mahigpit sa kanya habang nakasandal ang mukha ko sa tapat ng puso niya. Rinig at dama kong malakas sa pintig noon. Tulad ko, kinakabahan din siya. You and Vanessa, No. I respect her and so are you. I love you, Monica. Hindi ako gagawa ng bagay na ikakatakot at ikapapahamak mo. Pangako. He answered, and with that, I feel at ease. Calm, protected, and loved. Come on. Kumalas ako sa pagkakayakap niya bago nilahad ang kamay ko sa kanya. Hold my hand. Giit ko pa. Nakangating hinawakan niya naman ang kamay ko kahit na nga babaka sa mukha niyang pagtataka. Do you trust me? Seryosong tanong ko. With all my life, he answered. I'm gonna show you something. Hurry up. Matapos kong sabihin yon, sumakay na ako kay Splash, ang black stallion na dala ko, habang siya ay kay Sky. Nagpaturo siya sa akin gumamit ng kabayo. Ngunit dahil di pa sapat ang kaalaman niya sa pagpapatakbo noon, kailangan ko pa munang hawakan ng renda ni Sky para maglakad lang. So far, ito na yata ang pinakamasayang araw na kasama ko siya dito sa rancho. Kaya naman dadalhin ko siya sa natatago nitong paraiso. Makalipas ang 10 minutong paglalakbay, sakay ng kabayo, narinig ko ang lagaslas ng falls. Daig ko pa ang bata nakawala sa lungga sa sobrang saya. Ngayon na lang kasi ako ulit nakarating dito. Ang falls din na yon makikita sa gitna ng hasyenda na siyang humahati sa pagitan ng Rancho Trinidad at Rancho Avila. Madalas kami dibela doon, mga bata pa kami. Di rin yon pinapabayaan ng mga namamahala rito sa buong hasyenda. Tinuring din namin tong paraiso, ngunit walang sino man ang pumupunta rito maliban sa amin at mga katiwalang narito rin. Do you hear that? Nakangiting tanong ko kay Leonardo na nasa gawing likuran ko. Bumaba ako sa pagkakasakay kay Splash bago tinali siya sa puno ng mangga. Ganon din ang ginawa ni Leonardo na seryosong tinitingnan kung paano ko'y tinatali ang renda ng Splash sa puno. Ano yon? Ilog? Batis? Kuryosong tanong niya sa akin. I just smiled and winked. Nauna na ako naglakad papunta sa falls na habang palapit ng palapit, mas lalong lumalakas ang lagaslas ng tubig. Hey, wait for me! Nagulat pa ako nang hagitin ni Leonardo ang bewang ko at tinila palapit sa kanya. Can I marry you now? Tanong niya na nagpabilis sa tibok ng dibdib ko. Nang makarating kami sa falls, walang sabi-sabi, tumalon na ako at sumisid palayo. Hanggang ngayon nasa isip ko pa rin ang iniwang tanong sa akin ni Leonardo. Nagbibiro ba siya? Sinadya ko siyang iwasan kaya naman naligo na ako kaagad. Di ko kasi alam kung ano bang isasagot ko sa kanya. Para kasing napakabilis sa mga pangyayari. Hindi naman sa ayaw ko pero kasi nakakatakot sumubok. Nakakatakot sumugal. Monica! Muntik pa akong tumili nang mula sa likuran ko, muling hinigit ni Leonardo ang bewang ko. Para kang sirena kung lumangoy. Giit niya pa. Di ko maiwasan na mapatitig ng matagal sa mukha niya. He looked so hot and handsome.
His golden brown eyes makes me shiver whenever he stares at me. And his lips, OMG! Bakit bang gwapo niya sa paningin ko? Earth to my love, are you still there? Nakangiting tanong niya. I love you. Wala sa loob na nasambit ko yon. Tsaka lang din ako natauhan at tila nagising sa malalim ang panaginip nang umiti siya at sinabing, mas mahal kita. And just like a movie, binaba niya ang labi niya sa labi ko. Kala ko gusto niya lang akong bigyan ng mabilis na hagdan, pero hinawakan niyang bato ko at pinalalim ang ginagawa. Ito ay madamdamin, puno ng pagmamahal at emosyon. Oo, mahal ko ang lalaking to at mamahalin ko siya hanggang sa huli. Hindi ko na kaya. Impit niyang daeng na tila nahihirapang sabihin yon. Pero bakit? Bakit di ba ako magaling humagkan? Hindi ba ako pasado? Hindi pa perpekto? Di ko na nagawa pang ipagpatuloy ang mga tanong ko na bigla na niyang sabihin yon. Ngunit kasabay no na makapagtong hiningang hagkan na pinadamaya sa akin. May pagmamadali, pagsakop, at tila ba nangangako na magandang simula. Bukal sa loob, tirugon ko yon. Di ko na rin alam kung paano at kailan. Basta't natagpuan ko na lang sarili kong nakahiga na ngayon sa isang malapad na bato. I love you, Monica, but I cannot do it. Sorry, I did not mean to scare you again. Bulong niya sa akin bago humiga sa tabi ko. Hindi naman ako natatakot. Hindi niya ako tinatakot. Oo nga't bago sa akin ang gandong pakiramdam, pero gusto kong punan ng pagmamahal na binibigay niya. I touched his face while his eyes was closed. Yumuko ako at tinagkan siya sa labi. Naramdaman ko pang bahagyang gulat niya na dahil sa ginawa ko. I am not scared and you're not scary. Matapos kong sabihin yon, akmang tatayo na sana ako. Ngunit hinatak niya ako pabalik dahilan upang mapahigang muli sa tabi niya. Ngunit napakabilis ng pangyayari. At nang dahil sa ginawa ko yon, natagpuan ko na lang sarili ko, tumutugon sa mainit niyang ginagawa. Hindi ko na kaya magpigil pa. Sorry, but I will make you mine now, love. Seryosong bulong niya habang humahagan sa pisngi ko pababa sa akin. Tila ba nilokob ako na nibulibong voltahe ng pagpapainit sa aking katawan. Hanggang naramdaman ko na lang din, natanggal na ang pang-itaas kong damit. Nahiya ako nung una't gusto kong takpan ang harapan ko. Ngunit nang sandaling may ginawa siya, tila napuno ako ng pananabik. Leonardo? Impit kong sambit nang mas pinalalim pa niya ang ginagawa. Ni minsan wala akong pinahintulutang gawin sa akin ng kung anumang ginagawa nito ngayon. Siguro dahil mahal ko siya at gusto ko rin ang ginagawa niya. Tuluyan na nga akong binalot ng makamundong pananabik. Nang akmang tatanggalan niya ng pinakahuling nakabalot sa katawan ko, ay pinakatitigan niya ako. I will marry you after this, and you will be my wife, Monica. Mark my word, sa akin ka lang. Matapos niyang sabihin yon, tuluyan niya nang tinanggal yon. Leonardo, wait! Marahang sambit ko. Kahit na nga ba unti-unti ako natatangay, di ko pa rin maiwasang makaramdam ng kaba. This is my first time. You want me to stop? He asked. No, I mean, it's your first time, isn't it? Putol niya sa sasabihin ko. Nahihiyang tumango na lang ako bilang tugon. Don't worry, I will be gentle. Giit niya pa na mas lalong kinahiya ako na sobra. Pakiramdam ko pa nga pulang-pulang mukha ko dahil sa kahiyang nadarama ko ngayon. And when I'm about to touch his face again, naramdaman kong pagsuntok ng kanyang miyembro sa aking kasangga. Tsaka unti-unting binaba ang kanyang katawan at ginawa kaming isa. Isang katawan, isang puso at isang kaluluwa. Pero nasa na yung I will be gentle niyang sinasabi? Because the moment we became one, taig niya pang kidlat na hindi mapigilan. Kinukuha niya ako ng mahinahon sa una, oo. Ngunit ito'y nagiging magaspang, ligaw, malalim at mabilis pagkatapos. Masakit na munti ko nang mahukay ang kuko ko sa likod niya. Leonardo, OMG! Halos pasigaw kong sambit na mas lalo niya pang binilisan ng paggalaw. I love you, Monica. I love you so much. Ani at biglang gumalaw ng mabilis. Kung kailan halos mawala na ako sa sakit ng una namin pag-iisa. Ngayon na may halos sabunin ko na rin ang paggalaw niya. Tila ba nakikipagpaligsahan siya sa lagaslas ng tubig? Halos sabunin ko rin ang aking paghinga. At tinatalo na mahihinang sigaw ko ang huni ng mga ibon sa paligid. Wala na ako ibang maisip at maramdaman pa, kundi ang pananabik. Hanggang sabay naming naabot ng asukturan na kasabay noon ay ang mga katagang labis kong kinabigla. Will you marry me? It was tiring. I felt exhausted yet satisfied. Pero hindi doon natuon ang isip ko, kundi sa huling tanong niya sa akin.
Para kong nahilo, tumamlay at tumigil ang mundo ko. Pakiramdam ko tumigil din pagtibok ng puso ko. He loves me and I love him. I am thankful for that. Pero sobrang lakas ng pakiramdam na yon, kaya nahihilo ko at literal na nawalan ulit ako ng malay. Leonardo's POV. Matapos ko ibalik lahat ng dubit ni Monica, napabuntong hininga na lamang ako. As usual, she passed out again. Di ko tuloy alam kung paano kami uuwing dalawa. I don't know how to ride a horse and I don't bring my phone with me. Hey love, wake up. Tinapik ko ng bahagyang mukha niya. She's still beautiful even if she passed out. Her body have lots of red marks. Nakagagawan ko rin naman. Ba't ba kasi nadarang ako sa kanya? Though hindi ko naman pinagsisihan ngon. Pakakasalan ko siya sa kahit sang simbahan niya pa gusto. Kahit ngayon din kung papayag siya. Monica, wake up. Giit ko pa at inalok ang balikat niya. Ngunit gano'n na lang ang pagtataka ko na mapansing nanginginig siya. Hey Monica, are you okay? Wake up. Malakas kong sambit. Nakakaramdam ako ng kaba, lalo pa nang tumindi ang panginginig niya. Hey baby, tinatakot mo ako. Kulang na nga lang sigawan ko siya, but she did not open her eyes. It's cold. Nanginginig na sambit niya. She is trembling and when I touched her face again, mainit siya. Sa sobrang taranta ko, binuhat ko siya at walang pakialam iniwan ng mga kabayong nakatali. Di naman kalayuan tong falls sa pinuntahan namin, kaya lang di magandang daan. Madamo at baku-bako. Dagdag pa na hindi patag ang dadaanan. Hold on love, we're almost there. Bulong ko habang lakad-takbong buhat siya. Bakit pa kasi siya nahimatay? At bakit ngayon parang may lagnat siya? Ganun ba talaga kapag first time?